Alam niyo po ba ngayon ay June 13, Friday. Ayan, may mga naniniwala pa sa Friday the 13th. Ayan, so I want you to know, medyo malakas na konti, bawasan. Praise the Lord. I want you to know na napakasarap sa presensya ng Panginoon at wag po kayong papadali sa mga ganong wag kang lalabas ng bahay, wag iingat ka kasi Friday the 13th, we are nullifying, we are negating whatever that nakasanayan ng mga tao na mga dates at mga warnings because in the presence of the Lord, sa Kanya ang kaligtasan po natin. Amen po ba? Amen! Praise the Lord! Tignan mo nga po yung katabi mo. Ikaw ba ay, siya po ba ay excited na nandito ngayon sa church? Amen! Yung iba dyan puyat, pagod, wala nga tulog, pero nandito. Praise the Lord! Amen! Amen! Mahina. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Amen! So find yourself a comfortable place to sit. Not so comfortable that you would sleep, pero maghanap po kayo ng komportable kayo na makakapakinig kayo. Usually, I love to stay in front because sa harapan ay walang distraction, di ka distracted naman nakikita mo, nakadiretso ka lang nakatingin sa preacher. So kung kayo po ay may mga silya pa po na nasa harapan, huwag kayong magsiksikan dyan sa likuran. Amen? So that you are closer. Amen. Hallelujah. Let's just bow our heads and be in the attitude of really seeking God today. Hallelujah. Just thank God, nandito ka ngayon, buhay ka pa. As I was pondering on the news around us, yung iba lumipad lang na nag-crash na yung eroplano nila and they're gone. But praise God, andito ka ngayon. Buhay. Hallelujah. Let's just thank God. Hallelujah. Thank God na may purpose si Lord sa atin. Bakit nandito po tayo ngayon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito that we're gathered. Lord God, nandito kami sama-sama na itataas ang pangalan mo. And nandito po kami para, Lord, makinig ng iyong salita, Lord God. And we pray, O God, that you cleanse us, O God, with the precious blood of Jesus. Lord, cleanse our hearts, O God. Cleanse our minds, O God, so that when we receive your word, Panginoon, it will, Lord God, accomplish the purpose for which you sent it, O God. Baguhin mo po kami from glory to glory, O Lord God. Lord, marami pong salamat sa oras pong ito. And Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, that as I speak forth your words are empowered. Your words, Lord God, will change lives of people. Your words will pierce, O God, Lord, sa kaibuturan at kailaliman, Panginoon, ng aming mga bone marrows, O God, at tanggalin, Panginoon, mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, we surrender to your will. Even as I preach, Panginoon, ikaw po lamang ang mabigyan ng kapurihan at kaluguran sa umaga pong ito. Lord, we worship you, we adore you, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ang topic po natin ngayon, what does God want from me? Ano bang gusto ni Lord mula sa akin? Ang ganda ng tanong, ano? Kasi minsan, lagi na lang, Lord, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. And then we feel frustrated kapag hindi binibigay ni Lord yung hinihingi natin. Lord, bakit ganun? Ba't hindi pa dumarating yung hinihingi ko? Hello? Ang dami nating hinihingi, ang dami. Pero pwede bang mag-pause muna tayo at tanungin natin, what does God want from me? Ano yung gusto ni Lord sa akin? Sino alam niya kung anong gusto ni Lord mula sa kanya? Tanungin din natin, tayo lagi humihingi, tayo lagi nagtatanong kay Lord, Lord, bakit hindi ko pa natatanggap yung aking hinihingi? Hello? Bakit hindi naman natin tanungin ng Panginoon, ano naman ang gusto niya mula sa atin? Amen po ba? Are you ready? Amen. Actually, parang sequel ito nung tinuro din ni Brother Jericho nung last time. Pero last week, we studied about, do not love the world, but love the people. Amen. Yung gaya ng prayer ni Sister Nerissa kanina na, kumbaga, maging
mahalin natin yung mga tao nasa paligid natin. Maging aware tayo dun sa mga tao sa paligid natin. Amen po ba? As we were traveling kahapon, nagda-drive po ako. Sabi ko, ilan kaya dun sa mga na-aksidente sa eroplano ang may Kristo sa puso? Na-meet nila si Lord? Or sila ba lahat ay namatay na walang relasyon sa Panginoon? Naiintindihan niyo ako? Yun lagi ang tanong ko pag may mga namamatay, Lord, ilan sa kanila ang may Kristo sa puso? Ilan sa kanila ang born again? Sana bago sila nag-crash, may mga Kristiyano nakasakay doon at nagsishare ng gospel doon sa mga kasama nila doon para napatanggap bago man lang nag-crash. Are you with me? Tapos biglang naisip ko, lilipad din ako. Sabi ko, lilipad din ako. Tapos ilan ang flights ko. I was counting my flights including yung layover, tapos change of flight. 10 ang lipad ko this summer. Kasi nga, para makatipid. Alam mo yun, yung hindi straight flight, kundi pa putol-putol. Sabi ko, kailangan ko na matinding intercessor sa aking paglipad. Amen. Kaya, praise the Lord, nandiyan kayo, buong church, mananalangin din sa akin. But I'm gonna be bolder than before, preaching the gospel, saan man ako dalhin ng Panginoon. I wanted to be a life of testimony na kumbaga gamitin ako ng Panginoon sa pupuntahan kong mga lugar, kahit sa lounge, kahit sa na may katabi, any opportunity, I always pray to God, Lord, give me a soul, kahit nasa airport, nag-aantay ng flight, kahit na, alam niyo yun, I make friends, I make sure that I will leave a mark in the place where I've been. Amen. Gagamitin ko yung, kumbaga, kung ano yung binigay ni Lord sa akin na ability, talento, namasahe na rin lang ako namasahe ka na rin lang, kailangan may kaluluwa na ang tawag dito, mawiwin. Amen po ba? Yung travel with a purpose. At ang purpose mo, hindi lang magposte ng mga Instagrammable ng mga lugar, kundi ang purpose mo is mag-share ka ng gospel sa mga taong namimit mo. Amen po ba? Amen. Pero maganda rin talaga mag-travel. Bonus po yung mga Instagrammable places na yon. Pero the best is yung mai-share natin si Lord sa lugar na pupuntahan natin. Amen po ba? So what does God want from me? Anong hinihingi ng Panginoon? Ano yung gusto ni Lord mula sa akin? Amen. So this is actually a series or a sequel ng The Profile of a Disciple. Ibig sabihin, ano ba ang dapat na profile natin bilang mga disciple ni Jesus. So, medyo pag-aaralan po natin ito. And I want you to journey with me dito sa bagay na to. Kaya, mas maganda kung madiretso nyo, magtuloy-tuloy kayong dumalo kasi given the opportunity, i-series ko po siya. How to give God what He wants. Tingnan po natin ang Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, sabayan niyo po ako mga kapatid, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, paano mo ba ibigay yung gusto ng Panginoon? Ang simple lang na hinihingi ni Lord sa Romans 12. Sabi niya, I urge you, ibig sabihin, ini-encourage ko kayo mga kapatid. Amen. Brothers and sisters, walang excuse. Dalawa lang po. Brothers, sisters. Amen. Wala na po in between. Ikaw ba ay brother? Para sa'yo to. Ikaw ba ay sister? Para sa'yo to. In view of God's mercy, anong gagawin? To offer your bodies, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Ano daw ito? This is your true and proper worship. Amen. Ang totoong worship ay yung ibigay mo yung sarili mo sa Panginoon na paglilingkod. Sabi niyo ganun, letter A, the command. Ano yung command? Offer your bodies as a living sacrifice. Ito ay utos ng Panginoon. Hindi ko po utos.
si Lord po ang may utos po nito. Anong gagawin natin? To offer our bodies as a living sacrifice. Alam niyo ang hinihingi ni Lord, yung ating pong paglilingkod sa Kanya, yung pagsiserve natin sa Kanya. At ano yung motivation natin? The mercy of God. Bakit mo kailangan maglingkod sa Panginoon? In view of His mercy, of His kumbaga, yung mercy po ng Panginoon sa atin, gaya ng mga inawit natin kanina, siya yung Savior King natin, liligtas niya po tayo. Wala tayo dito kung wala ang Panginoon at patuloy niya tayong inililigtas sa anumang kapahamakan. Alam niyo ba, bawat araw na nagmamaneho tayo, kaligtasan na hindi tayo nababangga. Kahapon nagda-drive ako, sabi ko biglang lahat nag-flasher. Sabi ko bakit kaya? Yung pala may matinding aksidente sa harapan ko on the same lane where I am, fast lane po yung kinalalagyan ko, siguro nagmamadali kasi papasok sa work, parang wreck yung sasakyan niya. Lord, salamat sa kaligtasan. Alam mo yon, yung maligtas ka lang habang ikaw ay nagmamaneho. Grabe yung, alam mo yung grabe yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So, alam niyo yun, hanggat buhay ka, humihinga ka, maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Kaya ka ligtas, kaya ka buhay pa kasi may pinapagawa si Lord sa'yo. And so in view of His mercy, let us, amen, offer our bodies as a living sacrifice. Amen. Hallelujah. Ano yung reason natin? Ito yung the spiritual act of worship. Ito po yung pinapagawa po ng Panginoon sa atin na, kumbaga, pagbabasahin niyo po yun, lagi kong binabasa, akala ko alam ko na, pero as I study it, ang dami pa palang gustong ibigay po ng Panginoon. Basahin po natin ulit. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. So mga kapatid, in view of God's mercy, alang-alang sa mayamang biyaya at habag ng Diyos, amen, ano po ang gagawin po natin? To offer our bodies as a living sacrifice, amen, holy and pleasing to God. So, we come to God, i-offer po natin ang ating mga sarili, magpalinis po tayo. Sabi nga ganun dun sa kanta natin kanina, natutuwa ako dun sa mga songs natin kanina na He is holy God, amen. And tayo po na nag-worship po sa Kanya, we should live a holy life, amen. Holy and pleasing to God. Ang inahanap po natin, hindi mapiplease natin yung mga tao, kundi yung mapiplease natin ang Panginoon. Amen po ba? Minsan nag-aalala tayo, baka ma-offend natin yung tao, pero hindi natin naiisip na o-offend na pala natin ang Panginoon sa ginagawa natin. So wag lang yung tao, yung ikatakutan natin na parang you want to please people, pero hindi mo naiisip na hindi mo na napiplease ang Panginoon. Amen po ba? So, nagkakaintindihan tayo, this is your true and proper worship. Kung nais mo po na mabigyan ng totoong pag-worship ang Panginoon, yung ibinibigay mo yung sarili mo, holy, amen, pleasing sa Panginoon. Kaya po nagpapalinis po muna tayo pag lumalapit tayo sa Panginoon because He is a holy God. Amen po ba? Because this is our spiritual act of worship. Na pag lumalapit tayo sa Panginoon, we come to Him, we are offering our hearts. Maaring, Pastora, may pinagdadaanan ako, durug-durug ako. Come with a contrite heart. Come to God na durug-durug, aayusin ng Panginoon. Amen. Kilala niya kung ano yung pinagdadaanan mo, pero lumapit ka pa din. Just the same, lumapit ka pa din. Amen po ba? Lumapit ka, Lord, heto po ako, wala akong pwedeng maipagmalaki, pero nagpapakumbaba ako sa'yo, nais kong i-offer po sa'yo lahat, hindi ko alam, hindi ko kaya, marami akong struggles, marami akong pinagdadaanan, come to God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Surrender is true worship. Alam niyo yung pag-surrender sa Panginoon, yun ang totoong worship. Pag sinusurrender mo sa Panginoon. Bakit? Kasi God wants all of you. Gusto ni Lord kabuuan mo. Hindi lang part, hindi lang bibig mo kumakanta, pero yung puso mo malayo sa Panginoon. God wants all of you. Sabi mo sa katabi mo, God wants all of you. God wants all of you. Amen. Hindi lang yung time mo nandito ka, pero yung takbo ng isip mo ay malayo. God wants all of you. Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Amen po ba? Gusto ni Lord, buong buo ikaw. Amen. So wala ka ibang
sinasambang Diyos o wala kang ibang itinataas sa buhay mo other than God? Minsan nakala natin, hindi kay Lord lang naman ako. Pero sa totoo lang, maraming bagay na pinagkakaabalahan tayo na nagiging gods before God. Yun na yung nagiging God natin. Minsan, ina-adore natin masyado yung anak natin na parang siya na ang mundo mo, hindi na ang Panginoon. Nagkakaintindihan tayo. I love parents who love their children. Pero kapag beyond na sa Panginoon, let's put all it in the proper order. Uunahin po muna natin ang Panginoon. Hindi ka kompetensya ng sino pa man si Lord sa buhay mo. Dapat si Lord pa rin. Kahit asawa mo, dapat si Lord pa rin yung mauna mo sa buhay mo bago ang asawa mo or pamilya mo. Uunahin mo ang Panginoon. Amen po ba? Iba si Lord. Amen. Iba ang Panginoon sa buhay natin. Amen. So, iba yung kalalagayan niya sa buhay natin. Even career mo, na mahal mo, kasi yun ang parang buhay ko na to, pastora, talagang pasensya ka na po, pero ang career ko, number 1 sa buhay ko. God gave you your career. So, dapat si Lord pa din ang number 1. Amen po ba? Amen. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Uunahin mo ang Panginoon. God wants all of you. Amen. Gusto ni Lord buo ka. Nagkakaintindihan po ba tayo? Simple lang to, malinaw, para maintindihan po ng lahat. Amen. So, Matthew 6:33, paborito ko, paborito ng mga na iintindihan na to. Sabi ko nga sa inyo, ang telepono ko sa tuwing tumitingin ako sa telepono, 6:33 ang oras, mapagabi at umaga. Sabi kong ganun, Lord, salamat Panginoon. You have a way to remind me kung paano ko ikaw uunahin. Kasi minsan busy din ako, 'di ba? Magugulat na lang ako. Hindi alarm 'yun, pero yung parang napapatingin ako, sakto yung relo ko. Na sa telepono ko, sabi ko, Lord, mahal na mahal mo ako, lagi mo ako nire-remind. So si Lord, meron siyang reminder sa akin. And 6:33 in the morning and in the evening, nire-remind ako ni Lord na uunahin ko talaga siya. So God has been so good to me. So unahin po natin ang Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Praise the Lord! Matthew 13:44-46. Tignan po natin ito. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Praise the Lord. Ano daw po ang kingdom of heaven? Makinig kayo maigi, simple lang po nito. Gusto ko lang pong simplihan lang po para lalo po nating maintindihan. Ang kingdom of heaven is like a treasure. Kayamanan. Sabi mo, kayamanan. Amen. Sa totoo lang, makinig kayo maigi, totoo po. Kapag natagpuan mo ang Panginoon, kayamanan. Nakatagpo ka na higit pa sa kayamanan. When a man found it, he hid it. Tinago muna niya, tapos ibinenta niya ang lahat ng meron siya, binenta niya ang kanyang ari-arian at binili daw niya yung kayamanang natagpuan niya. Ganun kaya ka-valuable ang kingdom of heaven. Amen. Ganun po ka-importante ang Panginoon. Amen. Na, kumbaga, hindi ko alam paano i-explain, pero when I found the kingdom of heaven, when I got born again, alam mo yung parang total flip, yung total sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon, and I want to serve the Lord. I want to know my God. I want to know this God na nakilala ko. And true enough, bata pa lang po ako noon, I started to just, parang alam mo yung, parang ayoko na mag-aral, gusto ko na maglingkod lang sa Panginoon. Alam niyo yun, tapos high school ako talaga namang in love ako sa Panginoon, na lahat ng mga classmates ko, alam mo, bukang bibig ko si Jesus, basta kumpulan, nag-share ako about Jesus, dadalhin ko sila sa church namin noon, nasa bayan. Alam mo yun, yung parang
kung titignan mo para kang siraulo para kay Kristo. You tend to become crazy for Jesus. Sabi ko, dadating na ang Panginoong Hesus. Dapat ito mga classmate ko na ito makilala ang Panginoon. Alam mo yun, very young yung mind ko, pero very aggressive ako, na gusto ko yung mga tao makakilala sa Panginoon. Amen po ba? And alam niyo yun, kumbaga, as I look back, nakaka-bless na kapag ka nakilala mo ang Panginoon, maraming babaguhin ang Panginoon sa buhay mo. Babaguhin ka niya. Babaguhin niya yung pananaw mo sa buhay. Babaguhin niya yung tingin mo sa mga tao sa paligid mo. Tingin mo sa mga tao sa paligid mo, they need Jesus, they need Jesus, they need Jesus. Alam mo yung ang nakikita mo para kang lens na laser ba yung nakikita mo kaloob-looban ng mga tao, nakikita mo yung puso, ay ito empty yung heart niya, walang Kristo to. Alam niyo yun, yung, hindi ko alam paano i-describe yun, parang kita ko lahat ng puso ng mga tao na, Lord, hungkag yung puso ng tao na yun, kailangan siya si Jesus. Ganun ako nung ako'y nakakilala sa Panginoon. But I'm filled with joy. I'm filled with joy na alam ko may Kristo sa puso ko na kahit mag-isa ko lang, kahit wala kang makain, kahit alam mo na nasa kahirapan ka, pero alam mo na iaahon ka ng Panginoon sa kahirapan. So, alam mo yun, basta ang sarap ng pakiramdam mula nung nakilala ko ang Panginoon. Siguro nakaka-identify yung mga nakaranas na ng yung turnaround anointing sa buhay nila, na punong-puno ka ng kagalakan na iiwanan mo lahat, masunod lang ang Panginoong Hesus. Kung sabi ni Lord, i-give up mo, i-give up mo. Marami kang bagay na, kumbaga, syempre mga kabataan, marami pang, pero pag sinabi ni Lord, sinabi ng Word of God, sinabi ng pastor ko na hindi nakakalugod sa Panginoon yung mga bagay na ginagawa ko, unti-unti ko pong sinusurrender sila kasi hindi nakakalugod sa Panginoon. Are you with me? So you want to treasure what you received. Amen. You want to treasure Jesus. Amen. Na natanggap mo sa buhay mo. Kaya hindi mo na, kumbaga hindi na mahalaga ang ibang bagay sa iyo. Ang mahalaga mapaglingkuran mo ang Panginoong Hesus na nakilala mo. Amen po ba? Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. Parehas lang ang ibig sabihin niyan, pero nagbigay ng isa pang example. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Paborito ko na to dahil nasa Bahrain na tayo. And lagi kong kinikwento to kahit saan ako pumunta. When you are in Bahrain, Bahrain is a country of fine pearls. Dito po, magaganda po ang mga pearls dito sa Bahrain. One of the finest pearls po and mahal na pearl ay nasa Bahrain. Bumili ka sa Pilipinas sa bandang Cebu or somewhere yung may mga pearls doon, makakabili ka ng mura. Pero kung sa Bahrain ka bibili, may pinakita sa amin nung nasa Gold Souk kami, yung pearl na kapiranggot lang 300 BD, yung maliit lang. So may kamahalan po yung mga pearls dito. Pero I want you to know na sabing ganun dito, ang isang merchant, naghahanap siya ng fine pearls. At nung nakahanap siya ng isang fine pearl with great value, ibinenta niya ang lahat ng meron siya at binili niya yung fine pearl. Amen po ba? So, the kingdom of heaven po ay hindi basta-basta. Kapag nakilala mo ang Panginoong Hesus at minahal mo ang Panginoong Hesus, ibig sabihin, willing mong bitawan lahat ng mga sa tingin mo ay precious sa'yo kung pinapabitawan ng Panginoon. Amen po ba? Kahit sa tingin mo, Pastora, hindi ko kayang bitawan eh. Pero sabi ni Lord, bitawan mo. Sino ang mahal mo? Yung ayaw mong bitawan o ang Panginoong Hesus na nagligtas sa'yo mula sa impyerno at tiyak na kapahamakan? Amen po ba? So you have to really choose between your property, yung mga pag-aari mo, o yung fine pearl of great value. Anong uunahin mo? Yung fine pearl of great value kasi talagang, yun nga, valuable talaga siya eh. Hindi mo siya pwedeng ipagpalit kanino pa man. Sino uunahin mong susundin? Sino ang susundin mo sa buhay mo? Who is the greatest authority in your life? Ang Panginoong Hesus. At sabi ni Lord, tanggalin mo yan sa buhay mo, i-give up mo yan, i-give up mo, i-give up mo.
unti-unting natatanggal sa buhay mo kasi importante yung ayokong mawala ang Panginoon sa buhay ko. God wants all of you, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, God wants all of you. Wag portion lang, wag Friday lang, wag kapiranggot lang. God wants all of you. Amen. God wants all of you. Actually, He is a jealous God. Jealousy is positive. Hindi po yon negative. Jealousy is ayaw mong i-share ang isang pag-aari mo kasi sa'yo yon. Asawa mo, ayaw mong i-share. Nagkakaroon ka ng jealousy kapag yung attention niya nasa iba. Ang Panginoon is a jealous God. Bakit? Pag-aari niya tayo at ang attention mo nasa ibang bagay. He is a jealous God because we are His children. So kapag jealous siya because may dahilan bakit siya jealous. Amen po ba? Pag-aari niya tayo. Amen po ba? Naiintindihan nyo? So pagka jealous, hindi yung negative word, it's a positive word. May karapatan siyang maging jealous kasi pag-aari ka niya. Mag-asawa, may karapatan magselos, pag-aari. You belong to one another. Amen. Pag hindi kasali, hindi jealousy yun, magpakasal muna kayo. Okay? Naiintindihan niyo ako? Kailangan, legally, jealousy is kasi you are one as husband and wife. Nagsiselos ka, sa Mrs. minsan, or are you with me? Legally, kasi kayo ay kasal, you are one. Amen po ba? So, nagkakaintindihan tayo. So, our God is a jealous God. God wants all of you. Amen po ba? As I preach, kinakapa ko din ang sarili ko. May mga times na hindi ko nabibigay yung aking buo sa Panginoon and I ask God for forgiveness. Amen. We're here to learn. The problem, we tend to see surrender as a negative and as a defeat. Pagka nasabi ni Brother Jericho din yun ang surrender, tingin natin pag susurrender ka sa Panginoon, it is negative and it's a defeat? No. You surrender to God. Amen. Yung pag-surrender natin sa Panginoon is sinusurrender po natin lahat ng ating pong mga whatever, thoughts, desires, motives of our hearts, sinusurrender natin, pinapabago natin. Lord, see if there be any wicked desire in me, Lord, baguhin mo ko. Kasi may mga times may desire tayo na maka-flesh. May desire tayo na hindi nakakalugod sa Panginoon. So, I often pray, Lord, check my heart. Baka naman kasi may mga motibo na ako na hindi nagbibigay kaluguran sa'yo. Selfish na yung motibo ko. Lord, patawarin mo po ako. I surrender to God. Amen. In such a way na, Lord, yung kalooban mo yung mangyari. Amen. So kapag nakikita ko yung sarili ko na medyo alam mo yun, hindi rin nakakalugod sa Panginoon, I surrender to God and I ask God to check me. Amen. The truth, surrender is a channel through which God's best and biggest blessings flow. Hallelujah! Alam niyo, once na sumurrender ka lang kay Lord, hallelujah, yung best ni Lord dadating at yung biggest blessing ni Lord bubuhos. Natatakot ka lang sumurrender kay Lord. Lord, natatakot ako. This is new thing to me. Dati sanay na sanay ako. Lahat meron ako. Pero yun ay kailangang i-give up mo na. Sabi ng Panginoon sa'yo. Pero Lord, ayoko, natatakot ako. Just surrender to God and let God move in your life. And you will see that God's best and the biggest blessing will flow in your life when only you surrender to God. Amen. Bakit ang totoong blessing nagmumula sa langit? Ang totoong blessing nagmumula sa Panginoon. Once you surrender, kung ano yung pinapasurrender ni Lord sa'yo, He will bless you. At yung blessing na yon, He adds no sorrow to it. Bakit? Galing sa Panginoon ang blessing, He adds no sorrow to it. Kapag ang blessing sinarili mo at ginawa mo lang, yung sarili mong effort lang ang blessing, nagsasarili ka, it's not from the Lord yung blessing. Sinusunod mo lang kung ano yung gusto mo. Pero once you surrender to God, the blessing comes from the Lord. Amen po ba? And He adds no sorrow to it. Nagkakaintindihan tayo? Amen. Psalms 84 verse 11, basahin po natin. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing
does He withhold from those whose walk is blameless. Hallelujah! Praise the Lord! Ipagkakait ba ng Panginoon sa iyo ang mabubuting bagay kung ikaw ay lumalakad ng matuwid sa Panginoon? No. Sabi niya, no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Amen po ba? Ibibistow ni Lord sa iyo. Hallelujah! Favor and honor. Basta, lumakad ka ng may kabanalan, lumakad ka ng walang bahid dungis karumihan sa harap ng Diyos. Amen po ba? Surrender is a decision and a process. It's a choice that leads to a lifestyle. So ang surrender po is a decision. Magdidesisyon ka, kapatid. Hindi pwedeng parang no reaction ka. Left or right, but you have to move. You have to decide. Naalala niyo yung laro na pupunta ka sa mga 1, 2, 3, may pupuntahan ka, tapos may bubunutin, tatanggalin ng letter, letter A. Lahat ng nasa letter A, tanggal. So ngayon, pag nandito tayo lahat, tapos 1, 2, 3, go! Pipili ka kung anong letter ang pupuntahan mo. You have to make a decision. Hindi ka pwedeng nandito lang, Pastora, hindi ko alam, dito lang ako, ayoko. Make a decision. ABC, sabi sa'yo. Hindi ko alam talaga, baka yung letter B ang matatanggal pag pumunta ako sa letter B. Baka yung C, are you with me? But you have to make a choice. You have to decide. You have to move. Amen. Sa buhay na to, when the word is spoken to you, you listen to the word of God, you have to make a decision. And when you decide, it's a process kasi minsan, naririnig mo na, hindi mo pa pinapakinggan. Are you with me? Iba yung naririnig, iba yung pinapakinggan. Amen po ba? Ako minsan nagda-drive ako, nakikinig ako sa YouTube pero hindi ko naiintindihan. Bakit? Naririnig ko pero hindi ko pinapakinggan. Nagkakaintindihan ba tayo? Sometimes you go to the church, you listen. You hear but you don't listen. Naririnig mo pero hindi mo pinapakinggan. Paano ba yon? Ibig sabihin, naririnig mo na, pero hindi ka pa nagdedesisyon. Because there's a process. Konti na lang. Pastora, konting-konti na lang. Konting-konti na lang. May ginagawa si Lord sa akin. Hindi ko pa talaga magawang mag-surrender, pero nararamdaman ko, hinihipo na ako ng Panginoon, isurrender ko na. Hello? It's a process. Pero you're making a decision in your heart. We're willing to wait for you, but we're praying for you. It's a choice that leads to a lifestyle. Makinig kayo maigi, magdesisyon na kayo. Why? Because it will lead to a lifestyle. Magiging sanay ka na dun sa magiging desisyon mo. Ang sarap palang mabuhay na surrendered sa Panginoon. Ang sarap pala na inuuna mo ang Panginoon. Kasi pag inuna mo si Lord, magkakaroon ng turnaround sa buhay mo. Yung karir mo, magkakaroon ng shift. Yung karir mo, magkakaroon ng pagbabago. Naalala ko may kapatiran tayo, nag-uusap kami about counseling, about fighting. Sabi niya, Pastora, hindi ko talaga kayang i-give up talaga, Pastora. Medyo malaki, Pastora. So, nagkakaroon kami ng counseling, Pero alam nyo, nung internalize niya, it was a process, hindi madali. Nung na-internalize niya at inumpisahan niyang ibalik sa Panginoon, lo and behold, the Lord is good. Naramdaman niya na grabe pala ang buhos ng blessing kapag ginawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. And alam nyo, it leads to a lifestyle kasi kahit anong mangyari, sanay ka na. Dun sa ginagawa mo, sanay ka na pinapagawa ni Lord. Yes, Lord. Yung dati hindi ka maka-attend ng Friday, hirap na hirap ka mag-attend ng Friday, once a month ka na lang uma-attend, nahihirapan ka, pero ginawa mo siyang every Friday, it became a lifestyle, hindi mo na, kulang na ang buhay, parang kulang na ang linggo mo pag hindi ka nakaka-attend ng Friday. Amen po ba? Sino nakakaintindi? Once you get alam niyo na in love ka na ng gusto sa Panginoon talaga naman, pwede ba, Pastora, araw-araw ako may gawain ba araw-araw at sasama ako? Amen po ba? Yung, alam niyo yun, hindi ka na nahihirapan. Dati it's a struggle, parang you're dragging your feet to go to church.
Pag hindi ka pa tinawagan, hindi ka pa finalo up, hindi ka pa dadalo, pero iba na ngayon. Every Friday, excited ka. Nagkakaintindihan tayo? When you make a choice, it's a lifestyle na. Hello, na kumbaga, sanay na sanay ka na, ginagawa mo para sa Panginoon. Amen. Pagka nasubukan mo yung umawit sa Panginoon, naramdaman mo na nag-glorify mo si Lord, gustong-gusto mo nang gawin ito. Amen. Hallelujah. It's an exercise na kapag ka naumpisahan mo at na-enjoy mong gawin, tuloy-tuloy na yon. Amen po ba? So let's surrender to God. Make it a decision in your heart. Lord, gusto ko po mag-surrender sa'yo. And when you surrender to God, sunod-sunod na po. Hallelujah. It becomes your lifestyle. Matthew 26:38-39. Ito si Jesus po ito. Sabi niya, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Kausap po niya yung tatlo, Peter, James, and John. Magkasama po sila at siya po ay magpe-pray kasi alam niya na i-crucify na siya maya-maya or huhulihin na siya at ipapako na siya. Sabi niya sa 39, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Praise the Lord. What a heart of surrender modeled by Jesus Christ. Alam ni Jesus, napapako siya sa krus. Alam niya mahirap. Alam niya yung dadaanan niya. So alam niyo, he was so grieved. He was overwhelmed na, kumbaga, alam niya na siya ay mamamatay. Hello? Kaya nagpipray siya para lumakas. Alam mo yun, nung parang parang, Lord, kung pwede lang na hindi ko nadanasin, daanan ito. Pero Lord, not my will, but your will be done. Amen. Ang pagsunod din sa Panginoon, hindi rin ganun kadali. May isusurrender ka. Pero ang lagi mong panalangin, not my will, Lord, but your will be done. Amen po ba? So you have to really have this attitude ng surrender kay Lord. Hindi yung gusto ko. Madalas yung gusto mo, taliwas sa gusto ng Panginoon. Pero anong gusto mong mangyari? Lord, yung gusto mo, hindi yung gusto ko ang masunod. Amen po ba? Amen po ba? What does God want from me? Ano yung gusto mo, Panginoon, sa akin? Surrender ka kay Lord. Amen. Hindi yung gusto mo lang ang masunod, kundi yung gusto ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Susunod ka sa Panginoon dahil yun ay tama. Dahil yun ang pinapagawa niya. And it's not, alam niyo yun, huwag niyo ikakalungkot pag sinasabi kong yung will ni Lord ang masusunod, para nalulungkot agad kayo. Hello? Huwag kayo malungkot. Mas masarap na sinusunod natin ang Panginoon. Kasi you will never go wrong when you surrender to God. Hindi ka niya pababayaan. Amen. I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. Iwanan ka man ng buong mundo, ako hindi kita iiwan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Actually, God is a healer of broken hearts. Akala nyo mabubroken ang heart nyo? Mabubroken ang heart nyo kapag iniwanan nyo yung mga bagay-bagay sa mundong ito na hindi nakakalugod kay Lord. Masasaktan ka. Pero si Lord, i-mend niya ang broken heart mo. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Whew! Amen. Kung pupunta ako sa isang lugar, na sa lugar na yon ay ang lugar na yon ay makakatagpo ko ang taga-fix ng broken heart, abay, pupunta ako doon. Amen. Sa mundong ito, ang daming broken-hearted. Diba? Pero may lugar kung saan makakatagpo mo ang mender ng broken heart. And it's the church. Amen. So I would love to go to the place na may taga-ayos ng puso. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo? We give God everything by giving Him the most important in our lives. Pag may hiningi si Lord, isurrender mo sa Kanya. Alam niyo yun, ang hirap talaga, usapang surrender, ang hirap. Genesis 22 verse 2. Basahin po natin. Tapos na tayo. Basahin natin. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you.
alam nyo to, very dramatic scenario ito kasi si Abraham po, ilang taon na siya nung nagkaanak siya. Amen po ba? Ang hirap sa punto ni Abraham, itong bagay na to na nangyari. Pero si Abraham, nangako si Lord, magkakaroon siya ng anak, hindi dumating agad. Yung anak, there is waiting period. Pag may sinabi si Lord, He will bring it to pass. Pero may waiting period. Sabi mo, waiting period. Learn to wait. Learn to wait. And as you wait, learn to worship while you wait. Amen. Alam nyo, hindi dumating. Aba si Sarah, sabi niya, hindi na ako magkakaanak sa aking edad. Sabi niya, binigay niya si Hagar. So si Hagar, nagkaroon ng anak si Abraham, may Ishmael kay Hagar, pero hindi yun ang pangako ni Lord. Merong pangako si Lord, Isaac. So mas panganay si Ishmael, pero on that perfect day, time kumbaga na perfect time ni Lord, dumating si Isaac sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Nung lumalaki na si Isaac, this is a test from the Lord. Hiningi ni Lord kay Abraham ang kanyang anak to offer. So pumunta sila sa region of Moriah, at ang region of Moriah is sa Jerusalem po ito. And sabi niya ganun, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. So, masakit ito sa isang tulad ni Abraham, kaisa-isa niyang anak na, kumbaga, anak nila na yung pangakong anak. Pero alam niyo si Lord, once again, will ask him to give his son, his only son, na mahal niya. Grabe dito magsabi si Lord, take your son, your only son. Alam naman ni Lord na kaisa-isa niyang anak si Isaac, anak nila ni Sarah, whom you love. Alam naman ni Lord na mahal ni Abraham. Maraming property, maraming kayamanan si Abraham. Bakit hindi na lang isa sa mga tupa ni Abraham? Bakit pa yung kaisa-isang anak ni Abraham? Masakit. Are you with me? And go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Sinabi na ni Lord ang instruction, isa-sacrifice si Isaac. Kung ikaw ang tatay, kung ikaw si Abraham, at isa-sacrifice mo si Isaac, hello, mga magulang, JP, pag ikaw si Abraham at kinausap ka, lumaki na si baby Luke, mahal na mahal mo, hello, kaisa-isa mo pang anak, hihingin sa'yo ni Lord as a burnt offering to surrender, how will you feel? Si Lord kung maghingi ng pag mag-request si Lord, ang hirap intindihin. Parang, grabe naman Lord! Hello? But God wants to see who is your number one sa buhay mo. Gusto lang makita ni Lord, sino ba talaga ang number one sa buhay mo? Is it Isaac or me? Hello? Ganun yung And naalala ko to, no? This is the very words that happened to me when the Lord was asking me to give up someone in my life. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang i-give up. Pero sabi ni Lord, give up mo na. Alam mo yun, yung ang hirap i-give up. He was my first boyfriend before. Sabi ni Lord, i-give up mo na. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang i-give up. Nananalangin ako, magkaroon pa ng pag-aayos. Ayusin mo pa, Lord, pero hindi. Sabi ni Lord, i-give up mo na. In the regions of Moriah, i-give up mo na. Alam mo yun, ang hirap i-give up whom you love. Alam mo yun, whom you love, sabi ni Lord. But if He is, siya yung nagiging dahilan para hindi ka makapaglingkod ng tama, ng maayos sa Panginoon. Hello? God is checking who's number one in your life. Am I your number one? God is a jealous God. Sino ba talaga number one sa buhay mo? Ako ba? Sabi ng Panginoon. O siya? Hello? Na kapag wala na siya, hindi ka na makapaglingkod kay Lord. Hello? So, na-check ang puso ko. Masaya lang ba ako kapag nandun yung tao na yun? Hello? Are you with me? It's a test. Kumbaga, parang, sino ba talaga ang pinaglilingkuran mo?
take your son, your only son, whom you love. Grabe ano? Naka-specify pa. May mga pinapasurrender si Lord sa'yo ngayon. Someone you dearly love, something that you cannot give up. Maaring pastora, hindi naman tao. Pero nalululong ka sa isang bisyo na hindi nakakalugod sa'yo, nakakalugod sa Panginoon. Something that you treasure, you love, na parang lagi na lang, yun na lang ang inaasikaso mo. Maaring sports, maaring, hindi ko alam, game yan sa telepono mo, whatever, na talaga namang nandun, nagbo-burn yung passion mo doon, hindi ka na natutulog sa gabi, nandun ka lang, nanonood ka, Korean novela o whatever, Netflix, whatever, something that yung kamay mo automatic na nandoon. Hello? Pinapag-give up ni Lord kasi nauubos ang oras mo dun sa bagay na yun at hindi sa Panginoon. Are you with me? Simple Isaac na sa tingin mo, ay hindi pastora, iba yun. Hindi, iba yung tinuturo ni pastora. Hindi ako yun. Hindi, wala pang Isaac sa buhay ko. You check. You check. Kasi ako, alam ko may Isaac sa buhay ko na pinapag-give up si Lord. There are so many Isaac sa buhay natin na pinapag-give up si Lord. Kasi nagiging dahilan para hindi ka makapagtodo-todo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba dyan sa likod? kailangan nandun ba, may mga tao ba sa kitchen? Amen po ba dyan? Kailangan, baka meron naman, kapain mo yung puso mo, may Isaac pa ba sa puso ko na hindi ko nag-give up, na nagiging dahilan or nagiging wall na hindi ako nakakapaglingkod ng todo sa Panginoon. And the Lord is asking you right now to give up. Amen. Are you with me? Are you willing to give up? Alang-alang sa pag-ibig ng Diyos? Kasi kung meron mang tunay na nagmamahal sa'yo, ang Panginoon yon. Ang totoong nagmamahal sa'yo ay ang Panginoon. Salamat sa mga mahal natin sa buhay. They love us. But more than the love that they can give us, ang Panginoon ang nagmamahal ng totoo sa atin. Bakit? Kasi ang magulang natin, they will be gone for a while, nandyan yan, pero mawawala din sila. Yung mga mahal natin sa paligid natin, they will be gone soon. Hindi natin alam kung kailan. Minsan tayo mauuna, minsan sila. Pero hindi tayo invincible. But God is, amen, forever, eternal ang pag-ibig niya sa'yo. Hindi ka niya iiwan. Iiwan ka ng lahat ng mga kaibigan mo. Akala mo, kaibigan mo sila. But when you lose everything in your life, hindi na sila kaibigan dahil meron lang pala silang, alam niyo yun, may mga interest lang sila sa buhay natin. Pero alam niyo, si Lord, mawala na lahat sa buhay natin, mahal niya tayo. When we fall, He picks us up. Amen. Pag tayo ay natumba, may aahon sa atin at ang Panginoon yon. Amen. He's a friend closer than a brother. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And simply po ng ating topic ngayon, pero it's something to ponder on. It's something to just open our heart. Let's stand up in the presence of the Lord and let us just talk to God. Ayokong lumipas ang oras na to na walang nangyari. I pray to God na maging totoo tayo sa sarili natin. This is a series of a profile of a disciple. So kung gusto po nating maging disciple of Jesus Christ, we have to surrender some things in our lives. We have to choose. We have to make a decision. And it's not just a decision. It's a quality decision. Ngayong oras na to, and sa panahong ito, I pray na bawat isa sa atin, kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede ba yung music day, may background natin, yung awitin natin kanina, yung we fall down, we just seek the presence of God. All eyes closed, wag po nating kausapin yung katabi muna natin. This is between you and God. Kasi kahit mag-asawa kayo, may mga secrets kayo sa isa't isa na dinidil nyo pala, struggle ninyo, and gusto nyo i-surrender sa Panginoon. So, pwede po na sa oras na to, ikaw at si Lord lang ang mag-usap. Hallelujah.
Thank you, Jesus. God is here right now, dealing sa bawat isa sa atin. God wants you to just surrender your life to Him. Hallelujah. Etong commitment na to, nilagay ko sa dulo. I commit to surrendering all that I am and all that I have to God. So may it minister to you. Would you commit to God as well? Will you just say to God, hindi ko kayo pinipuwersa? It's a voluntary commitment to God to commit your life to Him. Hallelujah. Ora basika tarabashanda rabaya rabasika tarabakaya rabasika tarabakaya. Ora basika tarabasika tarabakaya. Hallelujah, Jesus. We fall down, Yes, Lord. we lay our crown Thank you, Jesus. at the feet of Jesus. Surrender to God. The greatness of Baka lagi ka na lang tumatakbo, takbo ka ng takbo, may pinapagawa si Lord sa'yo, pero lumalayo ka. Jesus. Pero kapatid, nakakapagod lumayo, nakakapagod tumakbo. We fall down, Sumuko na tayo sa we Panginoon. lay our crown Because we will find at peace the feet in His presence. Come, of kapatid, Jesus. all you who are weary and heavily laden, come, lumapit ka sa Panginoon. Mercy and love Kapahingahan matatagpuan ko sa Panginoon. of Jesus, we cry, holy, holy, holy. Kung ikaw, kapatid, may nais kang isurrender sa Panginoon, I just invite you to come over, come in front. We cry, holy, Wala po tayong pakialam sa mga nasa paligid sa atin. It is between you and God. is the Lamb. If God is dealing something sa puso mo, He is here. We fall down, I just invite you to we step forward. Sabihin mo sa Panginoon, ano yung laman ng puso mo? of Thank Jesus. you, Jesus. Thank you, Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, Hallelujah. we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love Thank you, Jesus. at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. Thank you, Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Thank you, We cry to you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Cry, holy, We worship you, Jesus. holy. Hallelujah. We cry, holy, Thank you, Jesus. holy, holy. We cry,
we surrender to you, Lord God. Nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa na naririto, Panginoon, Lord. We surrender, Lord, to your sovereign power, O God. We surrender, O Lord God, to you, Panginoon. Lord, tanggalin mo sa aming mga puso, Panginoon, ang disobedience, ang katigasan, Panginoon. Lord, yung nagmamatigas pa po kami, Panginoon. Even may mga panahon sa buhay namin na kinakausap po kami. But we don't make our decisions, Lord God. Lord, we ask for forgiveness, O Lord God, sa mga Isaac ng buhay namin, Panginoon, na mahal namin. Kapag hinihingi mo po sa amin, di namin magawang i-give up, i-surrender. Pero Lord, yun yung nagiging dahilan bakit hindi kami nakakapag-worship sa iyo, nakakapagpuri ng buo, Panginoon. Lord, help us, Lord. Help us, Lord God. Give us the courage to surrender. Give us, Lord God, the grace, Panginoon, para magawa namin iwan, Panginoon, yung mga dapat po namin iwan, O Diyos. Lord, help us, Lord God. Lord, help this church to be a church that surrenders to your will, O Lord God. Not our will, but your will, O Lord God. Lord, hindi po yung gusto lang namin, O Diyos, ang masunod ko yung gusto mo, Panginoon. We want to live a life that pleases you, Lord. We want to be a church that does your will, O Lord God. We want to be your beautiful bride, O Lord God. Lord, we want na, Panginoon, bawat isa sa amin ay tunay nga, Lord, umayos ang aming pamumuhay sa iyong harapan, Panginoon. Lord, because you are a holy God. You are a holy, holy God. You are worthy of our worship and praises, O Lord God. Kaya Panginoon, salamat, O Diyos, as we commit to surrender, Panginoon. Help us, Lord. So help me, God. So help us, God, in our journey, Lord God, of surrender. Surround us, Lord God, with people, Lord, who understands, oh God, our situation, so that, Lord God, we can continue to move on and live a life that pleases you. Live a life that is holy, consecrated, Lord. That we will offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing in your sight, O Lord God. Because this is what you long for, O God. A true worship, O Lord God. This is the act of worship that you long from us, O Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na nangungusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for your grace to everyone who are struggling to surrender, Panginoon. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, O God. Magawa na po namin, Panginoon, na isuko, Panginoon, ang mga bagay na nais mong isuko namin, Panginoon. Thank you, Jesus. If you know in your heart na may pinapasurrender sa'yo si Lord, at handa ka nang isurrender, just lift up your hands. Lord, sumusuko na po ako sa'yo, Panginoon. Sinusuko ko po yung mga bagay na hinihingi mo sa akin. Just raise up your hand and just surrender to God. Lord, I'm willing. Lord, I'm willing. I'm willing to let go. Lord, I'm willing to let go. And whenever we make a decision, lagi kong dinadagdag, so help me, God. Kasi hindi talaga madali kung wala ang Panginoon. So when you surrender to God, kasama ng prayer of humility, Lord, hindi ko kaya on my own. Not my will, but your will. And Lord, strengthen me and help me. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Lord, we surrender. We commit our lives. Have your way, O God. Thank you, Lord Jesus. We honor you. Na sa aming pag-surrender ng buhay namin, lalo ka pa naming makilala. Lord, that you are the God who provides. Sa panahon ni Abraham, nung isinurrender niya na talaga si Isaac, you know what happened? The story did not stop there. God provided a ram. God provided. Hindi si Isaac ang nasurrender niya. Nakita ni Lord, kayang-kaya naman pala ni Abraham na isurrender ang pinakamamahal niya. You know what happened? God provided. And in that mountain, God provides. God provided. Sa panahong hindi mo alam kung anong gagawin mo, but God is telling you to surrender. Alam nyo, makikilala nyo, Jehovah Jireh, God provides. He will provide. Yung nagmumula sa Panginoon, ang pinakamasarap, yung galing kay Lord, ang the best. So, cling not to the things of this world. Cling to what God is able to do exceedingly abundantly above what you would ask, think, or you imagine, according to the power working in your lives. As you surrender to God, as you fully surrender, Jehovah Jireh, God provides. God, hindi kanya pababayaan. Patuloy siyang kinilos in a powerful way in favor of you na nagsusurrender ng iyong buhay sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. We surrender to you. We commit to you, Lord God. In Jesus' name we pray and we declare, Lord God. Amen. Hallelujah. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Is the Lamb. Is the Lamb. Hallelujah. Tayo po'y makakaupo sa presensya po ng Panginoon. Amen.